Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Marcos. Nang panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus, hinipo siya at sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. At noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinali siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Kung sasabihin ito kanino man, sa halip, pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises, upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya, bagkus pinamalita ang nangyari, ano pat hindi nahayag ang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas, sa mga ilang na puok, at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang mga dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli sa ika-6 na linggo na karaniwang panahon, ang ebanghelyo natin mula kay San Marcos ay tungkol pa rin sa pagpapagaling ng Panginoon. At napakaganda na tumatama po siya sa araw na ito, February 11, kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Ngayon din ang pandaigdig na araw ng mga may sakit. At kakaiba sa mga narinig nating kwento ng pagpapagaling ng Panginoon noong mga naunang linggo na kung saan ang Panginoon ang lumalapit at nagtutungo dun sa may sakit. Dito sa pagkakataong ito, yung tao mismo na may ketong yung lumalapit sa Panginoon. Sa unang pagbasa, narinig natin ang tagubilin kung anong gagawin sa tao na may ketong sa lumang tipan. Dahil kung mayroong kinatatakutan na sakit ng mga panahon na yon, yun po yung ketong. Bukod pa sa pagiging sakit, tininan ito bilang parusa. Dahil yung kapatid ni Moises, si Miriam, ay pinarusahan sa kanyang pagkakasala at tinubuan siya nung ketong. Kaya parang tumatak sa kaisipan ng mga Hudyo yung bagay na yon. Na hindi lamang ito isang nakatatakot na sakit, kundi bagkus nakadugtong dito ang kaparusahan ng Panginoon dahil sa kasalanan. Kaya nga, maski po tayo sa kasalukuyang panahon, ganun din kuminsan yung kaisipan natin. Pag dumadating yung mga mahihirap na yugto ng ating buhay, lalong higit pag dumadating yung sakit, nandun yung tanong, ano ba nagawa kong masama? Bakit dinaranas ko yung mga bagay na ito? Kaya sa tao na mayroong sakit, lalong napakahirap dahil hindi lamang pisikal yung nararanasan mo na pagdamdam, kundi emosyonal. At ngayon nga, sa panahon po natin ngayon, wala po yung pisikal. Kadalasan na nauunang sakit ay yung sa larangan ng damdamin at emosyon at pagkaraan ng mga depression na yon, pagkaraan ng mga anxiety na yon, kasunod na nun yung pisikal na pagkakasakit. Pero ang lahat po ng yan, kung tutuusin, bahagi yan ng buhay. Wala namang tao na walang sakit. Sabi nga nila tayo doon na nasa third world country, lahat tayo may TV. Hindi nga lang LED, di ba? Colored. Kaya lang isa lang ang kulay, pula, di ba? Kasi yun po talaga yan. Kaya ang tawag nila ng araw ay primary complex. Kaya isang bagay po yan. Nakatotohanan ng buhay. Yung nga lang, yung sakit na yun kuminsan nararamdaman natin, kuminsan hindi. Kuminsan dumarating ng maaga, kuminsan dumarating ng bigla.
Pero ang napakaganda po sa Ebanghelyo, kahit ano man yan, pag lumapit tayo sa Panginoon, hindi tayo mabibigo. Kung sakali man na dumating tayo sa punto na mapakabigat ng sakit na dumating sa atin, gaya ng tao na to na may ketong na noong panahon ng Panginoon, tinuring ng patay dahil hiniwalay ka na dun sa komunidad, nakatira ka na sa labas, iniwan mo na yung ordinaryong buhay, nabubuhay ka na lang sa panglilimos. Dito yung may ketong mismo, hindi siya namitawan sa Diyos. Minsan po kasi ganun pagka dumating yung punto na ganun na yung katindi yung pagsubok, bumibitaw sa Panginoon. Dahil sa sobrang sama ng loob o bigat ng pinagdadaanan sa buhay, tinalikuran ng Panginoon. Ang sinasabi sa atin ng Ebanghelyo, wag. Manikluhod tayo at magmakaawa sa Panginoon. Lalo tayo lumapit sa Kanya. At hindi tayo mabibigo. Dahil nang lumapit yung mga tao na yun na may ketong, ang ganda pa nga na sabi niya, kung ibig po ninyo, mapapagaling niyo ako. Kumisa tinatanong natin, ang Diyos ba talaga ay mabuti? Ang Diyos ba talaga naririnig niya yung panalangin ko? Ito yung tanong niya, kung ibig po ninyo, mapapagaling po ninyo ako. Nandun yung realidad na marahil nag-iisip din siya. Kung ako man talaga'y nagkasalat ganito, pero kung ibig ng Diyos, mapapagaling niya ako. At anong sabi po na Ebanghelyo? Nahabag si Jesus. Very consistent po yun. Lagi ang Diyos puno ng habag. Laging ang Diyos may awa. At anong ginawa ng Panginoon? Hindi lang sinabi ng Panginoon, magaling ka na. Anong ginawa ng Diyos? Hinipo siya. Kung meron sigurong bagay na pinananabikan yung may ketong, na marahil pangunahing pagkakataon na mararamdaman niya yung pagmamahal at siya buhay ay yung paghawak sa kanya ng Panginoon. Paminsan, nababaliwala natin yung mga pisikal na mga bagay na yan. Kung isipin natin, sa pagpapadama natin ng presensya natin, ng paggalang natin, ng pagmamahal natin sa bawat isa, nandyan na tayo nagmamano. Kung talagang malapit na mahal sa buhay natin, nandun yung ating paghalik, nandun yung ating pagyakap. At kuminsan yung mga bagay na yan parang ordinaryo na lang. Pero kuminsan yung mga bagay na yan ay nakakalimutan din natin. Pero pag ang tao tumatanda, lalong higit, nagkakasakit, mahalaga po yung mga bagay na yun. Hindi lang padalan mo ng pagkain, hindi lang nandun na padalan mo ng mga gamit, hindi lang ibayad mo ng taga-alaga. Iba yung ikaw talaga yung nandun. Hindi mo man araw-araw magampanan yung alam nila na nandun na nagsisikap ka na mahanapan mo ng oras. Dahil lahat naman tayo, alam natin, meron tayong mga pananagutan sa buhay. Pero yung mga pagkakataon na yon, yan, dinalaw mo, inalagaan mo, may isang araw ka talaga na nandun na, tumigil ka lang doon, ikaw yung nagbantay, ikaw yung sumama sa pagdadasal, hinawakan mo yung kamay, o hinalikan mo, niyakap mo. Yun ang Panginoong Jesus na hinihipo tayo. Yun ang Panginoong Jesus na patuloy na nagpapadama ng kanyang pagmamahal dahil ang Diyos ay pag-ibig. At hindi lang yon. Hindi pa nakontento ang Panginoon na hipuin niya yung may ketong sa kabila ng pwedeng sabihin ng mga tao na siya'y dudumi o siya'y pwedeng mahawa. Nasabi niya sa may ketong, ibig ko gumaling ka. Hindi lang dahil gusto mo na gumaling ka, gusto ko din gumaling ka. At yan ang lagi po nating alalahanin. Sa paglapit natin sa Panginoon, walang hangad ang Panginoon kundi ang tayo ay gumaling.
Kaya ano man ang dumating sa ating buhay, ang pinakamahalaga sa lahat ay paano tayo mananatili, paano tayo laging manunumbalik, paano tayo laging lalapit sa Panginoon at aasahan na siya'y magdadalang habag sa bawat isa sa atin. At kung titingnan po natin yung mga pagsubok na yan, gaya ng pagkakasakit, bagamat mahirap, pag tumuntong ka po, di ba, sabi nila, pag tumuntong ka ng 40, life begins at 40. Oh, kasi, pag tumuntong na yung 40, pinag-uusapan nyo na, ibang level na. Simvastatin, di ba? Losartan, clopidogrel, di ba? Yan yung mga bokabularyo po natin eh. Tapos nandun di maiwas, maisip, sasagi sa isip mo, ano kaya mangyayari sa akin sa bandang huli? Paano kaya pag ako'y nagkasakit? Paano kaya kung ako'y ganito o ganyan? Lahat ng yan dadating, di ba? Kaya nga ang biro nila, di ba? Mamamatay naman tayong lahat. Sabi mo sa katabi mo, di ba? Mamamatay ka rin, di ba? Okay lang yun. Huwag lang sabihin sa'yo, sana ikaw na nga. Di ba? Ibang usapan na po yun pagka ganoon. Pero lalahanin po natin, sabi nga ni San Pablo, di ba? Sa mabuhay o sa mamatay, ang mahalaga nandun tayo sa Panginoon. Kaya nga pag pinagnilayan natin na magkatawang-tawang Panginoon, di naman niya nagpagaling siya. Bumuhay siya ng mga patay, pero siya mismo, dinanas niya yung mga sakit na yun. At namatay din siya. Bakit? Kasi bahagi ng buhay yun. Anong mahalaga? Yung wala kang sakit? Meron bang namatay na nakangiti? Di ba? Meron bang namatay na hindi nahirapan? Ewan ko kung ano yung pakiramdam ng tumigil huminga. Di ba? Kasi hanggat humihinga ka, buhay ka pa eh. Ang pinakamahalaga po sa lahat ay na nandun ng Diyos. Nandun ng Diyos na handang iabot ang kanyang kamay. Nandun ang Panginoong Diyos na patuloy na hinihipo tayo sa pamamagitan ng pag-ibig sa katauhan ng ating kapwa. Nandun ang Diyos na nagpapaisip sa atin, nararamdaman natin, naririnig natin sinasabi, ibig ko, gumaling ka. Ibig ko, buhay ka. Kaya nga ang kwento ko naalala po nun, yung kwento ni Father Neil Guillemette. Meron siyang kwento nung 3 tao na nagkasakit ng ketong. In-isolate sila lahat. Pagkaraan nun, gumaling sila pa isa-isa. Pero yung mama na palasimba, masama pa rin yung loob niya kahit gumaling kasi pag binabalikan niya yung karanasan nila, hindi niya matanggap paano yung nangyari. 3 kasi sila noon na magkakasama. Nung gising nila ng umaga, sabi sa panaginip, pare-pareho silang gagaling kung sila'y magdadasal. So sabi nila, siguro may mensaheng Panginoon. Bakit? Pare-pareho tayo ng panaginip. Pare-pareho tayong nakita ang Diyos at sinabi, magdasal ka, manalig ka, gagaling ka. Kaya magdasal tayo. At nagdasal po sila, yung mama na hindi naman madasalin, nagdasal. Hindi naman pala simba, nagdasal. After 3 weeks, gumaling. Sabi nila, talaga nga sigurong yan ang mensahe ng Panginoon. Siya gumaling. Kaya lang after 6 months. Kaya di niya maisip, pambihira naman to. Itong mama na to, di naman pala simba. 3 weeks gumaling. Ako, simba ako ng simba, nagdadasal. 6 months. Pero ang masakit sa kalooban niya, yung kasama nilang isa na pinaka-banal na tinitingnan nila, pinaka-madasalin sa kanila, at tingin nila pinakamabait pa sa kanila, 3 years na, hindi pa magaling. Kaya araw-araw yun yung sama ng loob niya, sinasabi niya, bakit ganun, Panginoon? Hanggang sang araw, sinagot siya ng Panginoon sa panaginip, ang sabi sa kanya, it's because of your faith. Dahil yun sa pananampalataya niyo.
At sabi niya sa sarili niya, yun nga nananampalataya naman ako. Nagsisimba ako lahat, nagdadasal ako, nananalig ako sa Kanya. Pero 6 months. Itong mama na to, hindi to nananampalataya, di nga to pala simba. 3 weeks. Ibig sabihin, mas malalim pa yung pananampalataya niya kaysa sa akin, kaya siya gumaling. Yun hindi niya matanggap. Sabi niya, ayoko na manghusgahan, pero ako sa tingin ko, mas malalim yung pananampalataya ko kaysa sa Kanya. Sabi ng Panginoon uli sa panaginip niya, it's because of your faith. Sabi niya, Lord, di ko po magets. Di ko talaga maintindihan. Sabi ng Panginoon, it's really because of your faith. Sa huli, sinabi sa kanya ng Panginoon, kasi yung mama na yon, ang pananampalataya niya, hanggang 3 weeks lang. Kung nanatili siya sa ganong kondisyon beyond 3 weeks, most likely na mitawan siya. Ikaw, mas matagal-tagal ka, good for 6 months. Pagkaraanan, mag-e-expiration. Pero itong mama na ito, hindi yun ang mahalaga sa kanya. Ang mahalaga sa kanya ay na nandun ako na nararamdaman niya na sinasamahan ko siya. Tapos tinignan niya yung sarili niya. How he wished na siya yung leprous. Ano yung aral ng kwento? Hindi mo sinasabi na sana ako na lang yung may sakit. Pero ang realidad po ng buhay, kumisan yung pagkakasakit natin, yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin, biyaya pa rin po ng Panginoon kung nananalig tayo. Bakit? Kasi yun ang nagpapaalala sa atin na kung tayo lang, di tayo pwedeng mabuhay. Pero ang buhay nagiging maganda sa kabila ng lahat ng iyon dahil nandun yung pag-ibig ng Panginoong Diyos. Kaya ngayon pa yung nagbabago ng perspektibo natin pagdating sa buhay. At sa huli, pag inisip natin, dadating sa buhay natin yun. Ang pinakamahalaga ay huwag nating sayangin yung pagkakataon. Malakas tayo o may sakit, tiyakin natin, pinahahalagahan at dinarama natin at pinadadama natin ang pag-ibig na yan ng Panginoong Diyos. At sa tuwing nagdadalang habag tayo sa ating kapwa, sa tuwing nagpapadama tayo ng pag-ibig at malasakit sa ating kapwa, katulad ng tao na may ketong sa Ebanghelyo, nadarama niya ang paghipo at paghawak sa kanyang kamay ng Panginoon. Tanungin natin ating sarili, paano natin pinadadama ang pagmamahal at pag-ibig na yan ng Panginoon sa bawat isa, lalong higit sa mga may sakit o mga may edad. Kaya nga po ito'y napakagandang araw na inaanyayahan tayo. Hindi lamang ipagdasal yung mga may sakit, kundi magsuri din sa ating sarili. Paano natin sila pinakikitunguhan? Paano natin sila pinadadamahan ng presensya ng pag-ibig ng Panginoon? At kung tayo rin mismo yung may sakit, paano tayo nagiging tanda ng habag ng pag-ibig ng Panginoon Diyos sa bawat araw? Kaya po, yan din yung paanyaya namin po sa inyo. Kung meron tayong mga mahal sa buhay na mga may sakit, nasa bahay na lang, itawag niyo po sa atin, sa ating parokya para madalaw namin. Upang pagka-araw ng linggo ay matiran sila ng komunyon ng ating pong extraordinary ministers of the Eucharist. Kung mayroong nagpapagaling at patuloy na nagpapadama ng pag-ibig sa bawat isa sa atin yan ng Panginoong Jesucristo sa banal na Eucharistia. Huwag natin pong katakutan na dinalo ng pari kaya namatay. Ang may kasalanan po doon yung mga mahal sa buhay. Kasi nung tinawag nyo naman kami mga pari, talagang matitigok na. Tapos sa kanya kami sisisihin. Minsan kasi tatawagin ka, naghihilik na. Pag kinausap mo, ang sagot sa'yo, paano pa yun? Pero alam niyo po, sa maraming pagdalaw namin sa may sakit, tapos ba yung may sakit ay buhay, conscious, alam niyo, humahaba pa po yung buhay nila.
Kasi walang pinakamagandang maramdaman ang tao sa buhay, kundi ang Diyos, ang Panginoon, ang Kanyang pag-ibig. Kaya po, huwag tayo magdalawang isip sa ganong bagay. Ang sakramento para sa may sakit, sakramento para sa may sakit. Basta kayo may sakit, kaya a-undergo kayo ng isang maselan na operasyon. Huwag naman pagpapaganda. Hindi kayo kailangan pahiran ng langis. Heart bypass, yung mga ganyan, o maselang operasyon. Huwag po niyo ipagdalawang isip itawag. Napakahalaga na ang Panginoon yung maramdaman natin na sinasamahan tayo at nandun na pinalalakas tayo. At yan din pagpaparamdam din ng pagmamahal sa ating mga may sakit na mga mahal sa buhay dahil binibigyan natin sila ng importansya sa paghahatid sa kanila, pagbibigay sa kanila ng pagkakataon na madalaw, mahatnan ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo.